أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ang lahat ng papuri at pasasalamat ay tanging sa nag-iisang Diyos na si Allah subhanahu wa ta'ala lamang, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Alhamdulillah, tayo yung pasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala sa isang malaking biyaya para sa atin. Alhamdulillah, na tayo ay magkita-kita muli sa lugar na kung saan ay pinoproteksyonan ng mga anghel. So, ibig sabihin, tayo ngayon ay nasa pangangalaga ng mga anghel, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Ayon na rin sa hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kung sino man anya ang nasa pag-aaral, yung grupo na yan ay binibigyan ng proteksyon ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, yung mga anghel ay nakaproteksyon sa atin ngayon. Subhanallah. So, bilang review sa ating lahat, ang ating napag-usapan o napag-aralan o nakaraan, yung ating huling nabanggit ay yung tinatawag na yung mga bawal kainin ay pwede nating kainin kung ito ay kinakailangan. Okay? Yung mga bawal kainin ay pwede nating kainin kung kinakailangan na nating kumain ng ganun dahil emergency na talaga. So, anong example nun, Bro Isa? Tulad ng Ustad, baboy, pwedeng kainin yun. Sino magbigay? Tapos, sino magbigay ng bagay, ano lang niya, kung bakit pwede nang kainin? Magbigay lang ng kunting explanation lang. Kailan pwedeng kainin? Pag ito ay panayin ng makakain at kailangan na yun na lang butangin ng makakain, eh pwede siya kainin. Okay. Okay, malinaw. Ngayon, ang sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, dahil tayo dito sa Islam, hindi tayo nagsasalita ng walang dalil, walang katibayan. Okay, dahil tayo bilang Muslim, tayo ay gumagawa ng pagsamba na mayroon itong katibayan mula sa Quran at sa hadith, sa pamamaraan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ngayon, ang sabi ni Allah sa Quran, sabi niya, Ya ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, Ya ayyuhalladhina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun. Innama harrama 'alaykumul maytata wad-dama wa lahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah faman idurra ghaira baghin wala 'adin fala ithma 'alayhi innallaha ghafurur rahim. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, o kayong mga mananampalataya, kumain kayo ng pagkain na mga mabubuting pagkain. Ma razaqnakum, kung ano ang ibinigay sa inyo na biyaya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Washkuru lillah, at pagkatapos yung kainin at inumin ang biyaya sa inyo ni Allah subhanahu wa ta'ala, ay magpasalamat kayo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pagpapasalamat kay Allah ay hindi lang sa ating dila, bagkus ang pagsunod, ang pagsasabuhay ng mga inobliga sa atin ni Allah. Una-una yung salah, una-una yung salah, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. At kabilang sa pagpapasalamat kay Allah, yung pag-iwas natin sa mga ipinagbabawal ni Allah. Kabilang dun yung mga malalaking kasalanan, katulad na lamang ng shirk. Ano pa? Pagzina, pagkain ng mayroong patubo, papautang na mayroong patubo, o lahat ng mga ipinagbabawal ni Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Washkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun. Ibig sabihin, magpasalamat kayo kay Allah kung tunay kayo na kayo ay sumasamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? So alam naman nating lahat, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam na walang ibang dahilan kung bakit tayo nilikha ni Allah. Bakit tayo nilikha sa mundong ito. So bigyan lang natin kunting paliwanag kasi bakit meron tayong brother na hindi pa Muslim na nandito sa atin ngayon na nakikinig, no? Alhamdulillah. So
Brother, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, alam nating lahat na yung pagkalikha sa atin ni Allah ay hindi lamang pagpaparami, hindi lamang paghahanap buhay, hindi lamang pag-aasawa, hindi lamang pagpaparami ng anak. Pero ang pinaka dahilan kung bakit ka nandito sa mundo, kung bakit ka nandito sa mundo is upang sambahin lamang siyang nag-iisa. Anong patunay? Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Hindi ko nilikha ang mga engkanto at mga tao, liban na lang na sila'y sumamba. Kanino? Kay Allah subhanahu wa ta'ala. So ito yung pagkatandaan natin na tayo nilikha ni Allah para tayo sumamba lamang sa Kanya. Okay? So wala nang ibang dahilan. Wala nang ibang dahilan, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Hindi tayo nilikha ni Allah para uminom at kumain lang. Bagkus tayo nilikha ni Allah para sumamba sa Kanya. Kahit wala tayong makain, kahit wala tayong mainom, marapat pa rin sa atin na sumamba sa Kanya habang tayo ay humihinga, dahil biyaya sa atin ni Allah na tayo ay nakakahinga pa. Subhanallah. So mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ang karugtong ng aya, sabi niya, innama harrama alaykumul maytata. Tunay na ipinagbabawal sa inyo ang mga patay. Mga patay, bawal sa ating kumain ng mga patay na hayop. Liban na lang kung ang patay na hayop na ito ay nakatira sa dagat, nakatira sa tubig na wala namang lason o hindi naman lason, mga kapatid. At liban na lang dun sa tinatawag na ipinagbabawal ni Prophet Muhammad. Ano ang kabilang sa pinagbabawal ni Prophet Muhammad na nandyan sa tubig? Yung difda. Ibig sabihin yung difda. Ano ibig sabihin ng difda? Yung palaka. So ipinagbabawal na kainin natin yun. Ipinagbabawal na patayin yun. O ipinagbabawal na kainin ang difda, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Waddam, at dugo. Huwag nating, bawal sa atin na kainin ang dugo. Bawal sa atin ang dinuguan o ano paman. Yung pinatuyong dugo at Betamax na inihaw, ito ay pinagbabawal sa atin. Dahil, kapatid, sa pananampalatayang Islam, ayon sa pag-aaral ng mga doktor, ang dugo ay nandyan lahat ng mga bakterya. Nandyan lahat ang bakterya, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Sabi dito, walahmal khinzir, at ipinagbabawal sa atin ang pagkain ng baboy. Karni ng baboy, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. So mahigpit na ipinagbabawal sa atin sa Islam. Bakit ipinagbabawal? Unang-una, tinatanong tayo, bakit ipinagbabawal sa inyong pagkain ng baboy? Ang sagot natin, unang-una, ito ipinagbabawal ng dakilang Diyos na si Allah subhanahu wa ta'ala. No? Sapagkat ito ay ipinagbabawal niya sa atin. Dahil ito ay marumi. Okay? Dahil ito ay marumi, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. At pangalawa, sa pag-aaral, ay itong baboy na ito ay meron siyang uod na hindi namamatay. No? Hindi namamatay yung kanyang germs, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Kaya, kung makikita natin sa US, may mga namamatay doon dahil sa uod na ito na pumupunta sa kanilang utak. No? Hinihiwa yung utak nila. Ano yung tawag doon? Echina worm. Hinihiwa yung utak nila, nakikita doon, nandun yung uod, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. At sabi ng mga doktor na yun, ang dahilan nito ay ang palaging pagkain ng baboy, mga kapatid, sa pagkain ng karne ng baboy. So kaya ipinagbabawal ito. Hindi lang ito ipinagbabawal ngayon sa mga tagasunod ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maging mga tagasunod ng mga naunang propeta, ipinagbabawal na ito. Maging sa panahon ng mga naunang propeta, mula kay Adan hanggang kay Abraham, David, hanggang kay Jesus Christ, Isa alayhi salam, ay pinagbabawal itong pagkain ng baboy, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Ngayon, sinabi dito, wa ma uhilla bihi li ghayrillah, at kung ano ang inalay saliban pa kay Allah. Yung mga kinatay natin na inialay dun sa Diyos-Diyosan. Example, kinatay para sa pesta. Hindi pwede yun. Hindi pwede yun. Bawal sa atin yun, mga kapatid. Kinatay dahil inalay dun sa puntod. Diba? Kinatay dahil inalay dun sa pulangi, inalay dun sa tampat. Ano pa man, ito ay pinagbabawal sa atin. Ito ay haram, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Sabi dito, famanidturra ghayra bagin, kung sino man sa atin o sino man ang nasa emergency, ibig sabihin kinakailangan, ibig sabihin wala talagang ibang makain, wala ka ng ibang makain. Kung hindi ka kakain ng
ng bagay na yun o yung pinagbabawal na yun ay mamamatay ka na. Anong gagawin mo? Ang sabi ni Allah, ito ay pinahintulutan at hindi ka magkakasala. Pero kapatid, mayroong kondisyon. Kailangan sapat ng yung kakainin mo. Kung alam mo naman, yung lugar na pupuntahan mo ay malapit na. Pero kung hindi mo alam, pwede ka naman magbaon. Pero pag nakarating ka na doon, sabihin mo, masarap pala. Mag-ihaw-ihaw ka pa, nandun ka na sa lugar. Ito ay haram na, kapatid, sa pananampalatayang Islam. Ito ay bawal na. No? Example, pwede naman ipakain yung baboy. Ngayon, may baon ka kasi hindi ka sigurado na may bayan na pala doon. Ngayon, nagdala ka ng baon. Ngayon, kahit busog ka pa kumakain ka, na hindi pwede. Kailangan, kung kailan mo na kailangan talaga, kakainin mo yun. Ngayon, pagdating mo sa lugar na yun, nakadating ka na sa lugar, may pagkain naman na halal na, may pagkain na pwede na nang kainin, baka hindi na pwedeng i-barbecue mo pa, iihaw mo pa. Itapon mo na. At huwag mong ibigay, bawal ibigay. No? Itapon mo na. No? So yun kapatid sa pananampalataya Islam. At take note, yung mga pagbibinta din ng mga iniharam ay hindi pwede. Example, bibinta ka ng dahil hindi ang ano pala hindi lang pwedeng hindi lang pala ang pagkain lang pala hindi pwede. 'Di ba? Maging ang pagbibinta ng iniharam ay hindi pwede. Example, Vitamax. Bibinta ka ng Vitamax. Hindi ka lang kakain, hindi pwede 'yun. Bibinta ka ng naalaga ka ng baboy. Bibinta ko lang. Hindi pwede 'yun. Kasi yung ain, yung pinanggalingan, yung source ng income mo ay mula dun sa haram. Mula dun sa haram, mga kapatid. Salamat warahmatullahi wabarakatuh. So nakuha nyo na, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Inna Allah ghafurur rahim, sapagkat si Allah ang pinaka mapagmatawad at ang pinaka maawain, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Ngayon, yun ay bilang review lang. Ngayon, dito tayo sa mga pag-uugali habang tayo ay kumakain. Salamat. Mga pag-uugali natin habang tayo ay kumakain. Sino bang nakakaalam ng pag-uugali habang tayo kumakain? Bro Khalid. Bilang isang Muslim, bago kumain, ano ang pag-uugali natin? Hugas muna ng kamay. Okay. Tapos bago kumain, start ka na mag-usapan ng Islam. Okay. So, ikaw bro, ano pa? Alam mo yung kakain mo. Okay. Bro. Okay. Kumain ka sa harapan lang. Masya Allah. So, Masya Allah. So, kayo ay meron na talagang alhamdulillah. So, bilang review, kapatid sa pananampalatayang Islam, sabi dito, kabilang sa mga adab, kabilang sa mga pag-uugali habang tayo ay kumakain, yung pag-start natin kumain, di ba? Nag-start na. Baga, nandyan na yung pagkain. Baga, nakahugas na tayo ng kamay. Nakaupo na tayo, nandyan na yung pagkain. Sasabihin natin ay Bismillah. Ang pinakamalakas na hadith, na ang sasabihin mo ay Bismillah. Sa sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa bata, anong sabi ni Prophet Muhammad sa bata? Sallallahu alaihi wasallam, anong sabi niya? Ya gulam, Sammillah, wa kul biyaminik, wa kul mimma yalik. Ang sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o bata, pero ang pagtuturo na ito ay para sa atin. No, hadith na ito ay para sa atin. Ang sabi niya, o bata, kapag kakain ka ay magsabi ka ng Bismillah. Magsabi ka ng Bismillah. Wa kul biyaminik, at kumain ka sa pamamagitan ng iyong kanang kamay. Wa kul mimma yalik, at kumain ka sa kung ano ang abot lang ng iyong kamay. Kung hindi mo abot at wala ka namang ganito doon, may ulam doon na wala kang ganito sa harapan mo, ang gagawin mo ay makisuyo ka. Tawagin mo si Isa. Bro, pakisuyo. No? Bayin mo pakisuyo, bro. Gusto kong makatikim ng bula-bula. Gusto ko fried chicken. So, pwede bang ipalapit dito? Hindi yung aabutin mo siya ngayon, subhanallah.
may sabaw dito. Bro, pag ganun mo, natapon yung sabaw. Allahu Akbar. Problema yon, no? Problema yon. Kasi bakit? Unang-una, nasayang mo yung pagkain. Pangalawa, sinuway mo yung sunnah utos ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, no? Ngayon, ang kasunod nito ay kabilang sa mga adab, kabilang sa mga katangian habang tayo ay kumakain, na kapag nandyan na yung pagkain sa harapan natin, nandyan na yung pagkain, no? At tayo ay bisita, bisita tayo sa isang bahay. At alam naman natin yung binibisita natin ay Muslim. Okay? Ngayon, pag nandyan na yung pagkain sa harapan natin, kumpleto na. Kasi may iba kasi na inaantay pa nila, bro. Baga, matagal pa silang kakain, nag-uusap pa sila. May mga iba ganun, nag-uusap, hindi pa kakain ka agad. So ito ay taliwas. Ito ay hindi pwede. Dahil kabilang sa pamamaraan o kaugalian habang tayo ay kakainin ka agad yung pagkain na nandyan sa harapan natin. Hindi na, baga may mga tao kasi nag-uusap muna ganito, ganyan. No? Hinayaan. Kasi bakit? Bakit kailangan natin kumain kaagad? Baka mag-isip yung nag-serve sa atin, yung may-ari ng bahay, binibisita natin na yung pagkain niya ay hindi niyo nagustuhan. Nasasaktan yung kanyang kalooban. At kabilang sa mga sunnah, kabilang sa mga dapat nating ugaliin sa pagkain, kapag hindi natin nagustuhan yung lasa, kakain tayo, medyo maalat, huwag ka na magsalita. Huwag kang magsalita. Sapagkat si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kapag siya kakain at hindi nagustuhan, hindi na siya magsasalita. Pero hindi siya kakain. Hindi siya kakain. Hindi siya magsasalita ng nakakasakit dun sa nagluluto. Sabi natin maalat, sabi natin walang lasa, huwag ka na magsalita. Kung ayaw mo, pabayaan mo na. So, binigyan ka ni isa ng coffee. Tapos, walang lasa. Sobrang tabang. Salamat, insyaAllah. Sobrang tabang. Huwag ka na kumain. Hayaan mo na. O, yan na yung pagkain. Yan ang pinag-aralan natin. Pag nandiyan, kumain na. Mamaya na muna, Drip. Pagtapos na ng klase, Drip. Para hindi ma-disturb. Diyan muna, dito muna. Diyan muna. Diyan muna, diyan. Pakita mo sa akin, sa side. MashaAllah. Nag-aaral tayo. Mayroon pa mga pagkain, no? Paano ba? So ngayon, kabilang din sa tawag dito, kabilang din sa mga sunnah habang tayo kumakain, yung didilaan natin tong, baga sisipsipin natin yung mga daliri natin. No? Ito. Kasi ito ay ginagawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habang siya kumakain, after niyang kumain, matapos na siya ay inaano niya. Okay? At kabilang din sa mga sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay sinabi niya, huwag tayong magsayang. Ibig sabihin, baga sabi niya yung baraka, yung sa panghuling, diba, kain kayo. Tapos sabi niya, huwag tayong magsayang dahil bakit? Baka simutin natin yung nandyan sa plato. Kasi bakit? Sabi niya, hindi natin alam kung saan dyan ang baraka. Pero ang problema, kung kakain kayo ganyan, magkakasama kayo, tapos kita mo yung sabaw parang kulay ano, tapos ipapaubos mo, hindi pwede yun. At sasabihin mo, nandyan yung baraka, hindi mo naman na alam dun eh. Kung nandun ba sa isang butil o saan ba dyan, no? Hindi mo alam. At kabilang sa kaugalian natin, habang tayo kumakain, huwag tayong mag-start sa gitna. Baga sa gitna i-start. Mag-start ka dito saan ka salam. Masyaallah. Oh. Masyaallah. Napakabait talaga ng ano natin, ng ustad natin, no? Siniservan pa tayo, subhanallah. So kakain tayo ng dito lang malapit sa atin. Baga kung saan ang gilid, doon ang unahin. Hindi yung may kakain kasi ganyan. Meron pang iba, gaganunin na lahat. Ganyan, di ba? Parang ang bakwa. No, hindi ganon. So, habang
sa hindi magandang ugali sa habang tayo kumakain, yung ano tayo, yung pag-upo natin ay parang nakahiga na. Ha? Nakasandal. Yung nakasandal na kumakain ganyan. Yung iba kulang na lang bigyan ng unan para makahiga. Ha? So hindi pwede 'yun. So ito ay hindi pwedeng gawin ng isang Muslim habang siya ay kumakain, no? Dahil ang pinakamainam na pagkain ay nakaupo ka na nakaharap sa pagkain, o parang yung upo na nakaganon yung paa mo, nakaganyan, or nakaganyan, no? At sa pagkain naman, wag mong bigyan mo ng lugar yung hangin na ihinga mo. Hindi yung sinabi ko, luwas rabu, anuhin mo na, no? Kumain ka at uminom, tapos pupunuin mo na yung tiyan mo halos hanggang hindi ka na makahinga, no? So, hindi pwede ganon. Kasi ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay binibigyan niya ng lugar ang pagkain, binibigyan ng lugar, ang tubig binibigyan ng lugar, ang hangin na kung saan ay hihinga siya, binibigyan na ng lugar. So ganun dapat ang pag-uugali natin habang tayo ay kumakain, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. So may katanungan kayo? Wala na problema, bro, kasi hindi mo na kaya eh. Hindi mo kaya kasi hindi ka na makaupo. Hindi ka na makaupo na matuwid eh. Magaling. So hindi na sinunod ang pamamaraan ng Propeta Muhammad. So hindi yan ang pamamaraan ng Propeta. Ibig sabihin, tinaliwas niya ang pamamaraan ng Propeta Muhammad. Pero tingnan mo muna kung anong dahilan bakit siya nagkakaliwa. Baka may ano siya, baka pungkol siya, ganyan. So kung makita ka ng ganun, tapos kaya mo siyang sabihan, pagsabihan mo. At tanungin mo siya bakit, tanungin mo muna siya bakit hindi mo kaya kumain ng, kasi ang sunna sa atin, ganito ang kakain. Kanan tayo. Bakit hindi mo kaya kumain ng ganun? Huwag mong biglaing, bawal yan, ganito, ganyan. Hindi mo nga alam dahilan. Baka hindi mo alam, may pilay dyan, no? Hindi maangat yung kamay. Di ba? Baka na dumaanan ng mild stroke. Di ba? So, hindi na maganda yun. Pero pinakasunna, kakain ka dyan sa baba, sa lapag. Pero wala namang problema, nakaupo ka sa ganyan lamisa. Tayo, Pilipino tayo. Oo. Pwede. Tapos, ang sunna na tayo ay kumakain ay yung pamamagitan ng kamay natin. Sa pamamagitan ng kamay, daliri. Yung kutsara, walang problema, pinahintulutan yun. Pero pinakamainam yung kakain ka ng nakadaliri ka. So, siguro, inshallah, hanggang dito na lang kasi alas 9:46 na.